Paano naman ang baha? Paano naman ang baha noong panahon ni Noe? Kung hindi ang Diyos ang mapangwasak, ano ang naganap upang maisakatuparan ang pinakamalaking sakuna sa ating mundo? Anong ebidensya ang masusumpungan natin sa Biblia at sa iba pang talata upang magbigay sa atin ng makatuwirang paliwanag kung ano ang naging sanhi ng malawakang pagbaha na ito sa buong daigdig? At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao, magpakailanman, sapagkat siya may laman. Gayon may magiging 100 at 20 taon ang kaniyang mga araw. Genesis 3. Lumilitaw na ang Diyos ay tumitingin sa panahon ng kinabukasan, kung kailan ang sangkatauhan ay ilalayo ang kanilang sarili nang napakalayo sa Kanya anupat mapipilitan. Siyang palayain sila sa pamamagitan ng pagluwag ng kanyang pagpapanatiling paghawak sa mga puwersa ng kalikasan. Maaaring magtaka tayo kung ano ang nagtulak sa kanya na bumitaw. Gumawa ba ang Diyos ng kalkuladong desisyon na gawin iyon? O may isa pang dahilan na kasangkot? Isipin na meron kang isang kapitbahay na may ilang mga personal na problema. Nahihirapan siya sa pananalapi. May ilang mga issue sa kalusugan at hindi makalakad ng higit sa ilang bloke mula sa bahay. Higit pa rito, wala siyang sariling sasakyan, kaya nahihirapan siyang magpatakbo ng mga gawain at matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Isang araw, sa pakikipag-usap sa kanya, nalaman mo ang kanyang kakulangan sa transportasyon at nag-alok na ihatid siya sa grocery store at iba pang mga lokasyon. Sa sumunod na ilang mga buwan, pinapasakay mo siya sa iyong sasakyan papunta sa mga appointment ng doktor, sa parmasya at supermarket. Mukhang gumagana ng maayos ang kaayusan na ito at nalulugod kang tulungan siya. Pagkatapos, isang mainit na araw ng tag-araw, ang parehong kapitbahay na ito ay sumulpot sa iyong pintuan sa tila isang nabalisa na pag-iisip at hinihiling sa iyo na ihatid siya sa isang bangko sa kabilang bayan. Napansin mong may bitbit siyang paper bag, ski mask at parang baril na nakabalot sa medyas. Ano ang gagawin mo? Kukunin mo ba ang iyong mga susi ng kotse at masayang nagmamadaling lumabas ng pinto upang ihatid ang iyong kaibigan sa kanyang destinasyon at pabalik? Lahat tayo ay may mga limitasyon na ayaw nating tawirin. Ang mga limitasyong ito ay tumutukoy sa mga issue sa moral, ethical, at personal na hangganan. Hindi ba makatwirang paniwalaan na ang Diyos ay mayroon ding mga limitasyong hindi niya tatawirin o hindi niya kayang tawirin? At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parate. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Diyos ang lupa at narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan sa pamamagitan nila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Genesis 6:5-11-13. Ano ang ating mundo bago ang baha? Inihayag ng Diyos kay Noe, ang lupa ay napuno ng karahasan sa pamamagitan nila. Chapter 13, idinagdag ang pagdidiin. Dahil sa karahasan ng sangkatauhan, ang lupa mismo ay nag-imbak ng karahasan. Ang mga di pangkaraniwang marahas na pwersa ay malapit nang ilabas sa paparating na sakuna. Ang lipunan ng tao ay nasa moral na pagbagsak. At ang Diyos ay tumingin sa lupa. At narito, ito ay masama, sapagkat pinasama ng lahat ng laman ang kanyang lakad sa ibabaw ng lupa. Ilang tapat na tagasunod ang mayroon ng Diyos sa partikular na madilim na panahong ito sa kasaysayan? Si Noe lamang ang binanggit sa Biblia. Ano ang nagdulot ng malungkot na kalagayang ito? Ang mga iniisip ng sangkatauhan ay pawang masama lamang na parate. Paano binibigyang kahulugan ng Biblia ang kasamaan? Nang kainin ni Adan at Eva,
ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Gen 2:17. Ang pagbabago ng kanilang isip tungkol sa kabutihan ng Diyos ay sakdal na tinukoy kung ano ang masama. Ang baluktot na larawan ng ating unang mga magulang tungkol sa ating magiliw na Diyos ay ang minana ng mundo. Iniisip ng mararahas na mga naninirahan sa daigdig bago ang baha na kinaligtaan ng Diyos ang kanilang karahasan. Ano ang tugon ng Diyos? Nalumbay siya sa kanyang puso. Genesis 6:6. Itinulak ng sangkatauhan ng Diyos hanggang sa linyang hindi niya matawid, nang hindi siya magiging sangkot mismo sa karahasan, nang hindi niya sinasadya. Napilitan ng Diyos na pakawalan ang kanyang hawak sa natural na mundo. Nang matapos ang 120 taong yugto at ang mga pasahero ay ligtas ng nasa arka, nagsimulang bumuhos ang ulan, na bumuhos ng mga agos sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ano ang gumising sa napakalaking bahang ito? Nakakita tayo ng mahahalagang pahiwatig sa unang kabanata ng Genesis. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwang tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Genesis 1:6-8. Ano ang kalawakan? Ang kalawakan ay nangangahulugang isang lawig, isang kahadeyero, o isang simboryo. Ang simboryo ay tumutukoy sa isang takip sa ibabaw ng lupa na nakabitin o naayos sa langit o atmosfera. Ang sipi ay nagpatuloy upang ilarawan ang simboryo na ito bilang naghihiwalay sa mga tubig na may malaking tubig sa itaas ng simboryo. Isang napakatibay na takip ng singaw ng tubig sa atmosfera ang pumaligid sa buong mundo tulad ng isang napakalaking greenhouse na nagbibigay sa ating mundo ng pantay at banayad na klimang tropikal mula sa North Pole hanggang sa South Pole. Natagpuan ang mga labimbakas na labi ng mga halaman at hayop sa mainit-init na klima sa mga polar na rehiyon na nagbibigay ng katibayan na ang gayong klima ay dating umiral sa ating planeta. Nagbibigay din ang Biblia ng isa pang mahalagang pahiwatig tungkol sa klima ng lupa noong mga unang araw. Ito ang mga salit-saling lahi ng langit at ng lupa nang sila'y lalangin. Sa araw na ginawa ng Panginoong Diyos ang lupa at ang langit, at ang bawat halaman sa parang bago ito nasa lupa, at ang bawat halaman sa parang ito ay lumago, sapagkat ang Panginoong Diyos ay hindi nagpaulan sa ibabaw ng lupa, ngunit may umaahon na ulap mula sa lupa, at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. Genesis 2:4-6. Ang mga talatang ito ay nagmumungkahi ng isang daigdig na ibang-iba sa mundong pamilyar sa atin ngayon. Ang Panginoong Diyos ay hindi nagpaulan sa ibabaw ng lupa, kundi may umahon na ulap mula sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. Ang lupa ay may mamasa-masa, ngunit mainit-init at bukod tanging pantay na klima, na walang bigla ang pagbabago sa temperatura. Sa ganoong kapantay na temperatura, walang mga bagyo, walang buhawi, walang ipo-ipo, walang graniso, o niebe, at tila walang ulan. Malamang din na ang ibabaw ng lupa mismo ay mas patag kaysa sa ngayon, na walang matataas na bundok o malalim na mga kanyon sa dagat. Bilang karagdagan, higit na kakaunting ibabaw ng daigdig ay natatakpan ng tubig. Ano ang nagpanatiling sumususpinde sa lahat ng tubig sa kalawakan? At ano ang mekanismo na nagbunsod sa pagsisimula ng malaking baha? Alam natin sa simpleng pagmamasid na ang init ay nagiging sanhi ng pagtaas ng tubig. Ang tubig na pinainit sa isang takure sa kalan ay lumalabas sa bugahan nito bilang pagsingaw. Ang mga anyong tubig sa ating planeta ay nagbibigay ng napakalaking dami ng mga molekula ng tubig araw-araw. Kapag mas maraming init ang ilapat, mas mabilis silang sumingaw.
Medyo kakaunting molekula ng tubig ang sumingaw mula sa ibabaw ng isang nagyelo na lawa sa kalagitnaan ng taglamig kumpara sa isang mainit na araw ng tag-araw. Paano kung mayroong mas matinding enerhiya ng init na magagamit bago ang baha? Hindi ba't mas nakasuporta sana yaon ng mas maraming tubig sa atmosfera? Nakukuha ng ating mundo ang halos lahat ng enerhiya ng init nito mula sa ating araw. Kung wala ito, ang ating mundo ay sobrang magyayelo sa ibabaw na may temperaturang papalapit sa ganap na zero. Nang likhain ng Diyos ang ating daigdig, pinaandar niya ang isang kamangha-manghang tumpak na sistema ng enerhiya ng init na kayang suspindihin ang napakalaking dami ng tubig sa atmosfera. Ang araw ay isang pangunahing mekanismo sa pagpapatakbo ng sistemang ito. Makatuwiran din na paniwalaan na ang araw, bago ang baha, ay naglalabas ng mas matinding init kaysa ngayon. Kung totoo ito, makatuwirang paniwalaan na noong napilitan ng Diyos na kumalas ang kanyang pagkakahawak sa natural na mundo, naapektuhan ang kakayahan ng araw na magbigay ng enerhiya. Ang maselang balanse sa atmosfera ay nagambala. At ng ika-600 taon ng buhay ni Noe, sa 2 buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw ding iyon ay nasira ang lahat ng bukal ng kalaliman, at ang mga dungawan ng langit ay binuksan, at umulan sa lupa ng 40 araw at 40 gabi. January 7-11-12. Ang mga unang patak ng ulan sa kasaysayan ay nagsimulang bumagsak. Sa kalaunan ay bumuhos ng libu-libong milya kubiko ng tubig sa lupa. Ang kawalang tatag ng helohikal ay kasabay ng kawalang tatag ng atmosfera na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng tubig sa mga imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa. Nang araw ding iyon ay nasira ang lahat ng bukal ng malaking kalaliman. Genesis 7:11. Ang mga bukal na ito ay nag-ambag ng maraming karagdagang tubig baha. Ang 8 tao lamang sa arka ang nakaligtas sa baha, si Noe at ang kanyang pamilya. Maraming uri din naman ng hayop ang nakasakay sa napakalaking barko para sa layuning muling paramihin ang populasyon ng bawat uri ng hayop sa mundo pagkatapos ng baha. Ang mga fossilized, pinapanatili upang maging isang fossil na labi ng arka ay iniingatan sa isang pambansang parke na nakatuon sa lugar ng arka sa Eastern Turkey, malapit sa maliit na lungsod ng Dogubayazit. Ang pambihirang arkeolohikal na pagtuklas na ito sa kabundukan ng Ararat ay matibay na katibayan na ang ulat sa Biblia tungkol sa malaking baha ay hindi isang pabula, ngunit mapagkakatiwala ang kasaysayan ng nag-iisang pandaigdigang natural na sakuna. At ang tubig ay bumalik na palagi mula sa lupa. At pagkatapos ng 150 araw, ay humupa ang tubig. At ang arka ay huminto sa 7 buwan, sa 17 araw ng buwan, sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Genesis 8-3-4. Our Daily Devotional, January 24, 2025. Galing sa mga gawa. Nang banayad natin na Diyos, pahina 63-68. Pagpalain kami na mahal kong kapatid, at patuloy mo nawa na maunawaan sa araw na ito na ang ating Diyos ay hindi siya ang mangwawasak at hindi siya ang may gawa ng kasamaan, kundi pinapahintulutan lamang niya ang mga resulta ng ating mga pagpili. Para sa karagdagan na impormasyon, nais din namin na irekomenda sa iyo ang karagdagang pag-aaral patungkol sa nangyari sa baha sa panahon ni Noah at kay Lot. Maranatha.